Ano? Sante. Ano ba yung may stick ko? Gaway na pa. May stick ko. Chopstick. Yung mga black na. Yan! Alam mo ba siya naman kasi mo yun naman? Smoka yun, smoka. Hindi mo kaprap yun, may stigo. Mo kaprap. Nakakan plat eh. Gawa ka mo kaya. Ay, sige lang. Gawa ka mo. Gusto ko na makapagkapit pa rin sa Dawid. Ayun, makalimutan ko pala. Nag-play ka na. Sige na tayo. Sige. Nakawiti. Ano bang paboritong awitin? Hallelujah. Ako ano? Ito yung matay mo, hindi mo yung light. Ano lang? Parang may Diablo na lang na. wala. Ay, di ba yung special number niya? Hindi yun. Ayun, yung special number niyo. Hindi wala. Hindi mo na yun natin eh. O kaya yung anak pusong dalisay. Hindi yung wala na tayo kasi dapat yun yung yung ano, yung Ba't yung bagay sa akin? Hallelujah. I-remix niyo na para magmukhang isang kanta, no? Yung dalawa, mga talalibin. Para kumatali ka siya ng batin na ano na yan. Hindi ka pala pumatay? Siyempre. Doon gaya na lang. May basahin. Pag-ulan na ba, pag-asa mo, pag-inta.
Pinintay sa'yo ni ano. Pero okay. Tapos, siapa aja sih kami ya? Ayan ka na. Sabihin ko yung tulad mo lang yung hinagito. Ibuksan ninyo ang Bible Kulang yung tuloy. sa isa, Saya, 8, 18, ayaw mo 18 na tayo. Lalo na ako tayo. Lalo na ako. yan tayo. Galasa 2:20. Nasa gate pa rin. Hindi ko na tayo. Ito sa mid. 20 mas. 2:20 hanggang 21. So, pwede mo nga siya. Parang mga pas mali ko ulit. Kaya hindi na ako ang nabubuhay. Kaya kundi si Kristo na ang mabuhay sa akin. At ang buhay ko nga ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng kanyang pagkaya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. 21. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagpamatay ng Kristo. Sige, sa Tagalog version, okay, Pinoy version. So, sabi dito sa Pinoy version, ito lingwahe natin. Sabi, hindi na ako naubuhay, si Christ na ang naubuhay sa akin. At naubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. Ayokong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Kung pwedeng tanggapin ng Diyos ang isang tao dahil sumusunod siya sa law, walang kwenta ang pagkamatay ni Christ. Taglis ko eh. Grabe pa. Yan. Sabihin, hindi na ako ang naubuhay. Si Christ na ang naubuhay sa akin. Pag sinabi na hindi na ako naubuhay at si Christ na naubuhay, sa pagkaunawa ninyo, ano yung pag-unawa niyo doon? Na hindi na ako naubuhay, kundi si Kristo na naubuhay. Parang patayin natin yung gawa ito. Napasa Panginoon gawa ito. Sige mo na. yung kasaway. Makasunod ka. Ayan. Sige ka na. Leo, sige mo na. Tapos, parang patayin natin yung gawain. Tapos yung gawain mo ngayon sa parang kay Diyos mo. Para Sa Lord niya. Kumbaga, yung ginagawa mo dati, para sa sarili mo lang. Ngayon, yung ginagawa mo na para sa Diyos na. Yun yung pangunawa mo na hindi na ako naubuhay, kundi si Kristo na naubuhay sa akin. Sa'yo, ano pag-unawa mo doon? Ayan. Tingin ko rin ito. Hindi, yung sa ano mo, sarili mong pag-yan. Binasa mo lang din yan. Sarili mong version. Ano? Luwag sa'yo mo eh. Hindi na mong makikibahan. Hindi yun. Ganun na kayo Ano eh? Buwan ka Di ba may sinasabi ko kanina? Ayun, sinabi ng tingin eh. May sinasabi mo kanina eh. Hindi, ayun yun. Hindi, ano ito? Tama lang iisip mali lang sila. Parang ano, umakala ko sa malakad na sa pangalan Panginoon. Yun. Dati lumalakad ka sa sarili mo, may sa Panginoon ka lumalakad. Isa naman, lahat ng ginagawa niya, Buti sa lahat ay basta na-interpret ni Mas. sama kita ni, yung dati ang ginagawa mo para sa sarili mo. Ngayon, sa Lord na. Ito naman, lumalakad siya sa sarili niya. Ngayon, lumalakad na sa Panginoon
Sa Evan. Yung isa gawa, yung isa lakad. Ikaw naman. Dati ka lang. Isa eh, gawa. Palaban na ni Christine. Ay, galaw. Ibig sabihin dati, kalooban niya ang nasusunod. Kaya yun yung pangunawa niya. Sige, kaya. si Frank, yun siya gawa. Lakad, kalooban. Ano yung pagkakaintindi mo? Sa hindi na akong naubuhay, si Christ na ang naubuhay sa akin. Yun, boss. Yung susunod ka sa ano? Salud. Sumusunod ka na. Hindi na, kay gumagawa. Ito, lumalakad. Ito kalooban. Ito pagsunod. Yan. Dati may sumusunod. Si Nardo. Sa akin ano? Parang ano lang eh. Lakad. Parang inisa lang yung sa kanilang lahat. Gawa, lakad, kalooban, pagsunod. Parang inisa sa akin lahat. Paano yun? Ano, di ba? Sa gawa, hindi mo na ginagawa yung mga makasanlibutan. At sabagay na nagagawa mo pa. Pero mas prioritize mo na yung mga gawain ni Lord. Tapos, dahil nga ginagawa mo yun, kasi dahil kalooban niya yun. Sa kanya lang gusto ni Lord. Dahil sa gusto ni Lord, ay yung gusto ni Lord, Parang ay gagawin mo. pinawawang mo yung kalooban. Pati yung gawa. Pinagsama mo yung gawa, pati kalooban. Yung gusto ni Lord ang gusto ko na. Ano pa? Ganyan yung pastor mag-interpret. Yung pastor lang yung mag-interpret mo eh. Ibig sabihin, yung gusto ko, hindi na yun. Gusto na yung gusto na ni Lord. Gusto ko siya. Pero yung gusto pa rin ni Lord ang gusto ko. Siyempre naman. Jeremiah. Yun eh. Jeremiah. Hindi matik yan. Jeremiah. Sinabi ko na kasi Ano yung Di ba ako salita eh. Gagawin na. Ano yung pagkakaintindi mo sa hindi na ako naubuhay sa akin, kundi sa Kristo na? Kung yung dati ka hindi ka sa Panginoon, siyempre. Yung dati mo na hindi ka sumunod sa kanya, ngayon nagbago ka. Kasi pagka sa pinagpatuloy mo na Sabi niya, ang tinutumbok ni Jericho, yung pagbabago, changes naman. Sabi niya, Pero ako pa rin na bumalik sa dati. oo, kasi yung tinuloy-tuloy ko na yung pagbabago. Di ba, yung isa, lakad. Pwede Ay, pang gawa. gawa yung lakad eh. Gawa, lakad. Napunta sa kalooban. Tapos sumunod pa rin. Tapos, Sa kagustuhan. Sa kagustuhan mo, dapat may pagbabago ka. Ayun, ang galing yung pastor talaga. Di ba, may pagbabago? Ay, siyempre kaya. Siyempre, sa kanya yung ginagawa eh. Highlights. Ay, ano sana eh. Nauna ka naman, tapos pinunod ko magbabago, wala eh, na tumbok na Nigeria. Ano ba yung pas? Tanong? Sabi niya, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Parang ano, si Kristo na may hawak ng buhay mo. Wala nang iba. Highlights talaga yan. Ibig sabihin, may hawak. Ibig sabihin dati, sa iba't ibang pinapahawak ang buhay mo. Hawak ka niya, May reputasyon ka na na. hawak ka ng iba, kumbaga sa iba, iba't ibang mahawak sa iyo. Minsan hawak mo rin ang buhay mo. Ngayon, si Kristo na ang may hawak ng buhay mo. Grabe. Parang si Kristo na ang hari ng buhay mo. Yan. Parang siya yung nakikita sa pastor. Parang siya yung nakikita. Actually, walang Parang siya yung nakikita sa Parang si Kristo na yung nakikita sa yun! Yun ang lumbog niya, no? Parang pinapakita na si Kristo na ang nakikita sa akin. Yun yung sinasabi. Dahil dyan. Walang ibahan. Hindi mo sinabi mo kayo. Hindi, yun yung pinaka talaga. Highlight. Ay, sagot ni pastor. Hindi, sabihin mo sinabi ba? Ano pa sige ba? Sige, sige. Pangalawang tanong. May pangalawang tanong din. Magaling na kayo. Yogi ah. At least na ano nyo, natutumbok nyo yung ano, yung points. Pangalawang tanong, sabi dito, hindi na ako nabubuhay sa akin, si Kristo na nabubuhay sa akin. At nabubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. Ano yung pagkaunawa niyo doon sa binigay niya ang buhay niya para sa akin? Parang ano. Paano pa? Babalik ka nito naman. Oh. Si Frank.
Ako ulit. Wala yung dudul dapat. Basa na. Sabi dito, at naubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Kaya na siya nagtitiwala? Sino yung anak ng Diyos? Jesus. Sabi dito, minahal niya ako at ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Minahal niya ako at ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Sinabi niya doon na nagtitiwala siya sa anak ng Diyos at minahal niya daw siya at binigay niya ang buhay niya. So, ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Paano mo naramdaman na minahal ka niya? Kung pagpapakot ako. Like, ikaw ulit muna. Sige. Sige, wala ka ulit. Ibig sabihin, hindi ganito, ang pinutumbok ni King, pinakita yung pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagpako niya sa krus. Galing nga. Si Herbig naman. Ano? Si Paul o ni Herbig. Sabi dito, di ba sabi niya dito, minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. Paano masabi na minahal ka niya? Buhay na yun eh. Buhay na yung binigay eh. Kaya mahal na mahal ka ng Diyos. Yun nga, sa tingin mo, paano mo masasabi na minahal ka niya? Sabi niya, masabi ko na minahal niya ako. Hindi. Masabi niya na minahal niya ako, sabi ni King. Kasi napako siya sa krus para sa akin, sabi ni King. Sa'yo, paano masabi na mahal ka ng Lord? Kasi iba, pakiramdam nila, di sila mahal ng Lord, di ba? Sige, bigyan natin excited eh. Paano masabi na mahal ka ng Lord? Araw-araw. Oo nga, paano masabi na mahal ka ng Lord? Pag-isay. Unang pag-isay sa akin. Tapos ang palakasan bilang araw-araw. Ibig sabihin, sa araw-araw na pag-isip mo, pinapakadada na mahal ka ng Lord. No? Araw-araw na pinapaalala sa akin ng Lord na mahal niya ako kasi ginigising niya ako araw-araw. O, sinusunod. Support na, pag ano, naman. Paano masabi na mahal ka ng Lord? Kasi parang ang magulang, di ba? Paano masabi na mahal ka ng magulang mo? Bibigyan niya lahat para sa'yo. Natama ka niya. Mamaya ka na sumunod. Natama. Sa'yo, pagising sa araw-araw, di ba? Sa isa niya naman, yung pagpako. Sa'yo, Paul, Protection. protection. Pag-iingat ng details. Pag-iingat sa araw-araw. Ingat din sa araw-araw. Ibig sabihin, nararamdaman ko na mahal ako ng Lord kasi iningatan niya ako araw-araw. Si ano naman, si Ivan. Paano masasabi na mahal ka ng Lord? Siyempre, pag-provide niya ng pangangailangan natin sa araw. Kaya siyempre, ang hirap ng buhay pero nagkakaroon pa rin ng pagkain yun sa pag-provide niya ng ating mga pangangailangan sa araw. Pagpo-provide. Isa, Pag-iingat sa araw-araw. hindi, si ano? Pag-isip ng mga Pag-gising, pag-iingat, pagpo-provide, pupya. Isa na pagpapako. Sa'yo, Financial. Pidin. Financial eh. hindi, pagpo-provide, financial natin. Paano masabi, Jerry Boy, na mahal ka ng Lord? Bago pagkagising mo sa mga kasi isipin mo yung inisip mo ako dun sa isang Diyos. Sa mga dyan. Para makuha ko na kung ano tama ko Hindi, I mean, paano mo naramdaman? Diba, kasi siguro yung iba, hindi naniniwala na may Diyos, di ba? Hindi sila naniniwala na totoo ang Diyos. Pero paano mo naramdaman na mahal ka ng Lord? Paano? Pwede natin. Hindi sa'yo. Sa'yo. Paano mo naramdaman na mahal ka ng Lord? Aliwan ba? Nababit niya yung pangalaman.
Pagkakawa mo Nag-gets ko ng points mo. Ibig sabihin, pinapakita kay Jerry Boy, nakikita ko na mahal ako ng Lord. Dahil patuloy niya akong binibigyan ng pagkakataon na may gagawin. Na, ibig sabihin, pinoprovide yung mga pangailangan. Ito naman, pinoprovide, kumbaga, binibigay siya ng mga pagkakataon, opportunity. Opportunity. Ito naman, ito pagkakataon. Sa'yo naman, Frank. Yung ano, yung isang tao na nagawa sa daan, tinawatawad si Lord. Di ba? Patawad. Pidin. Yes, patawad. Isa sa mga parang konektado doon Pagpa ako sa krus, pagpapatawad. Ano ba? Sa'yo Sa'yo naman, Nardos. Pag-ubuso. Ano masabi na mahal ka naman? Hindi, sa akin nung pagkabuhay ko pa lang. Pagkasilan? Oo, pagkasila. Hindi ko pwede sabihin na yung pagkabuhay ng magulang ko kasi pwedeng hindi nila ako yung anak, di ba? Pagkabuhay ko, ayun. Kasilan. Kasi maraming mga hindi na silang, no? Pero maraming tao, hindi silang sila sa mundo, pero grabe yung galit nila, no? Buo sila ng galit sa manando. Kaya, minsan makikita mo sa isang tao, na naramdaman niya na mahal siya ng Lord, kung depende sa action niya. Depende sa pagtugon niya. Depende sa pagtugon mo, pagharap mo sa problema, pang araw-araw na buhay mo. Makikita mo ang isang tao na naramdaman niya na mahal siya ng Lord. Kung paano siya bumabangon, kanino siya bumabangon, bakit siya bumabangon, bakit siya nagpapatuloy, paano niya hinaharap ang problema. Paano siya tumugon sa mga problema. Nakadepende yan kung paano mo naramdaman ang pagmamahal ng Lord sa iyo. Kaya yung iba rin, depende sa pag-response na rin sa magulang niya, di ba? Kasi ganito akong minahal ng magulang ko Yes! Kaya kung paano mo naramdaman, naranasan ang pagmamahal sa isang tao, ganun ka rin mag-response. Pero kung naunawaan mo kung paano magmahal si Lord sa iyo, ganun ka rin mag-response sa Kanya. Kaya sinabi yan, na hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Sinusunod ko na ang Kanyang kalooban, sinusunod ko na kung ano yung gusto niya sa buhay ko, kasi nga, naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ka naman susunod sa isang tao kung hindi mo naramdaman ang pagmamahal. Di ba? Nasubukan niyo bang sumunod sa isang tao na hindi niya naramdaman ang pagmamahal? Pwede sumunod, pero may sama ng loob. Plastikan, no? Sumusunod ka. Kasi, para may pakita lang. Pero iba, pakitang tao lang. Iba naman, sumusunod kasi napipilitan lang. Iba naman, sumusunod dahil takot. May kapalit. Hindi rin. Sumusunod dahil may isang. Pwede pag-isang. Hindi naman yung sumusunod dahil siyempre may bayad ko. May ambition. Oo. Diba? Parang sa trabaho. Magsusunod ako kasi kailangan mo pasunurin mo ako. May motibo. Pero sinasabi dito, na sumunod siya. Kasi nga naramdaman niya ang pagmamahal ng Lord. Naramdaman niya muna yung pagmamahal ng Lord sa kanya. Kahit gaano siya kasama, gaano siya yung kasuin, o kahit gaano siya yung naramdaman niya yung pero yung pagyakap sa kanya ng Lord, pagpapatawad sa kanya ng Lord, at yung paggising sa kanya araw-araw, na minsan ay pagkakataon na gusto niya nang tapusin ang kanyang buhay, pero niligtas pa rin siya ng Lord. At doon niya pinakita na mahal siya ng Lord kaya sumunod siya sa kanya. Kasi hanggat di mo nararamdaman yung pagmamahal. Kaya ang maling pagtanggap, ang maling pagsunod, ibig sabihin, mali yung pagtanggap mo ng pagmamahal. Ibig ulit. Kapag mali yung pagtanggap mo sa pagmamahal, mali yung pagsunod mo. Maaaring sumusunod ka lang, napilitan ka lang. Sumusunod ka lang dahil may kapalit. Sumusunod ka lang dahil gusto mo lang ipakita. Kasi yung sumusunod dahil naramdaman niya yung pagmamahal, sumusunod yan ng pusa. Gumagawa yan ng pusa,
sumusunod yan na walang kapalit. Sumusunod yan na masaya. Kaya sinabi yan, hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na. At ang pag-asa ko ay nasa Kanya. At minahal niya ako dahil binigay niya ang kanyang anak sa akin. Ayokong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Sabi, sobrang kabaitan. Grabe yung bait ng Lord, no? At paano niyo masabi yung sobrang kabaitan? Paano niyo ipapaliwanag yung sobrang kabaitan? Ano yung pangunawa niyo doon? Kahit may yung tanong, kahit di na kaya patawarin ng tao, nakakapatawad niya. Yun yung sobrang kabaitan para sa'yo. Sobrang bait mo naman. Tuloy ka ng pinapatawad mo pa rin. Sa'yo ano? Herbie, ano yung pag-unawa mo sa sobrang kabaitan? Pagpapalo. Pagpapalo, pag sobrang kabaitan? Paano yung pagpapalo? Pagpapalo buhay. Yung ba? Ibig sabihin, dinidisiplina. Wala ko ito yung malo ka na ganyan. Kapag wala kang pagpapalo, wala ka na gusto kong Ibig sabihin, disiplina pa rin, no? Ibig sabihin, nararamdaman mo na mabait, yung mabait ang Lord kasi dinidisiplina ka niya. Hey Paul, paano mo may papaliwanag yung sobrang kabaitan? Ibig sabihin, iba yung mabait sa sobrang kabaitan. Pag sobra, iba na yun. Sobrang kabaitan. Sobrang na yun. Hindi marunong magalit. Hindi marunong magalit. Ibig sabihin ng sobrang kabaitan, kahit iniinis mo na, Tatawanan ka. hindi pa rin nagagalit sa'yo. Hindi lang galit. Oo. Ibig sabihin, kahit ano, ganito yan eh. Kahit inakasar-asar mo na, lahat ng galit ay ginawa mo na, pero hindi ka pa rin nanalo. Sobrang bait naman ito. Pinapakan ko na nga, siya pa nagsuri. Pinasal ko na nga, siya pa nagsuri. No? Ibig sabihin, sobrang bait. Ibig sabihin, ganun pala magmahal ang Lord. Sobrang bait. Sa'yo, ano, Ivan? Ano yung sobrang kabaitan? Yung pagbibigay ng Lord sa atin. Sobrang kabaitan. Yung pagbibigay. Ibig sabihin, yung pagbibigay sa'yo ng Lord, sobrang kabait. Iba, may nagbibigay naman, hindi naman mabait, no? Wala nang sa ano, wala nang tao na araw-araw kang bibigyan. Ibig sabihin, yung araw-araw, yun, ano? Ibig sabihin, yung araw-araw na pagbibigay, dun mo makikita yung sobrang kabaitan. Kasi pag ano na, nagbibigay lang, pag gusto niya, iba mas, alam niya, mabait. Pero pag araw-araw pag binibigyan, sobrang bait mo naman. Sa'yo, ano, Jenny Boy, ano yung pangangawa mo na sobrang kabaitan? Ayun. Sobrang kabaitan. Let's say nyo ba, wala bang sobrang bait? Paano niyo masabi na yung ano yung pangunawa ng sobrang kabaitan? Galing na sumagot ni King ngayon. Lalo na, hindi ko naman dito. Ay, gumaganda na natin eh, no? Dali lang pala ito si King. Hindi lang ginagamit eh. Yung King, ipapatuloy lang King. Sa'yo ano? Sa'yo ano? Yung naano ang maligay, yung daming lumawa. Si King, yung daming lumano sa isip niya. Ano ba nagkakawalan ko sa'yo? Ano na iniisip niya? Ayun na. Ngayon mong iniisip na. Diba ganda yung keyword? Jenny Boy, balik ka na sa katawan mo. Umalis na yun. Umalis na yun. Ano mo? Umalis yung katawan. Pero may ano? Ano mo sobrang bait? Magbigay ka sa tao. Sa magbigay. Dahil pala yung Yung may kantang yun, ang bait mo naman sana kung ganun. Di ba? May kantang ganun, pero mabait lang yun. Iba yung sobrang bait. Sobrang bait ko naman. Pero sinabi din yung sobrang kabaitan eh. Sa'yo ano? Sa tao, may nakita na ba kayong tao sobrang bait? Ang bait ano? Kabaitan. Sobrang kabaitan. Meron naman. Pakikisama, kaya gano'n yung mobile. Abait lang yun, pero yung sobra, iba yung sobra eh. Iba yung sobrang. Sa'yo ano?
Pwede mabait lang. Yun eh. Mas ano, yun nga, tulad sinabi ko nila, yun ano. Araw-araw yung papatawa. Yun, sobrang wait. Ibig sabihin, araw-araw ng Hindi, pero pagpapatawa. sige mo daw. Kasi paulit-ulit tayo, di ba? Pero patuloy na tayo inaabot ng Lord, pinapatawad, pinaparamdam na ng bawal. Sobrang bait ng Lord. So yun, ano, Sa akin, mas pagmamahal. Sa araw-araw ng pagmamahal. Siyempre. Naramdaman mo naman yun. Sa pagbibigay mo ng biyaya, sa pagmamatawad na, sa pag-iingat na, sa kalakasan ng binibigay. Siyempre, sa pagmamahal pa rin magiging layo na. Yung pinaka-ugat ba, yun na. Yun, sinawa. wow, galing yun ah. Luwalim na. Medyo lang, boss. Hindi pa yun yun eh. Hindi Ayokong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Nasubukan niyo na ba ang tinanggihan mo? Ang sobrang kabaitan ng Diyos. Oo. Oo, araw-araw yun. Bakit ang isang tao, tinatanggihan niya ang sobrang kabaitan ng Diyos? na ano na, nahihiya, Nahihiya. konsensya, Takot. Konsensya, ano ba? Natakot. Natatakot. Napagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, tanggihan na kaya patawarin. Hindi na, hindi ako tinitingnan. Sabi niya kasi, ayokong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Ibig sabihin, may mga tao na tinanggihan. Naranasan niyo ba ang tanggihan yung sobrang kabaitan ng Lord? Ako. Naranasan. Kahit tayo naranasan. Dumating sa pagkakataon, tinanggihan natin. Pag sinabing tinanggihan, nireject natin. Maniwala. Yung kabaitan ng Diyos sa akin. Pero sabi sa nagsulat, ayoko nang tanggihan. Ibig sabihin, kaya niya ayaw niyang tanggihan kasi naunawaan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kapag naunawaan mo ang pagmamahal sa iyo, hindi mo tatanggihan. Iba naman, pag may binibigay, tinatanggihan kasi alam niya, hindi niya masusuklihan. May mga ganun eh. Ayoko kasi baka hindi ko masuklihan. Baka hindi ko may balik yung Kaya baka naabuso na. Oo, ganun. Kahit sa isang relasyon, di ba? May mga ganun eh. Uy, Na talaga? ayokong ano kasi baka hindi ko mapantayan yung pagmamahal mo sa akin eh. No? Kaya iba tinatanggihan. Okay, iba naman, ayaw niyang tanggapin kasi nga baka ma-disappoint niya yung tao. Ma-disappoint niya kaya hindi niya yung pag tinanggap niya yun, baka hindi niya maingatan. O kaya baka masumbatan siya. O baka masumbatan. Naitatawag na Okay, susumbat pala no. Kaya ayaw kong tanggihan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Kaya iba't matanggi, pero pag naunawaan mo ito, hindi mo tatanggihan. Kasi sabi ang Diyos, siya yung nagbigay na hindi nanunumbat. Ang tao lang nanunumbat. No? Ang Diyos, kahit paulit-ulit tayo, pero hindi niya pinapamukha ang kasalanan mo. Andun lang yung pag-abot niya ng kamaypasan niya. Ang Diyos, yung nagpaparamdam na kahit ayaw mo na, hindi ka niya sinusukuan. Na minsan tayo na lang yung sumusuko eh. Tayo na lang yung nahihiya, no? Pero sa Lord, andito lang ako na. Ikaw na yung nahihiya eh. Sorry na Lord kasi nahihiyang-hiya na talaga kaya ayaw ko na magpakita eh. Pero kahit ayaw mo magpakita, kitang-kita ka pa rin eh. Ganyan ang kabaitan ng Lord sa atin. Kaya sabi, kung pwedeng tanggapin ng Diyos ang isang tao dahil sumunod siya sa utusan, kung pwede lang, kasi hindi pwede. Walang kwenta ang pagkamatay ng Lord. Sabi, hindi tayo tinanggap dahil sa utusan, tinanggap tayo dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Kaya, dapat maunawaan natin yon na huwag natin tanggihan. Ano man yung pagkakamali natin, ano man yung mga huwag natin tanggihan ang pagmamahal ng Lord. No? Kasi pag tinanggihan mo, talo ka. Yeah? Huwag natin tanggihan. Kapag naunawaan mo yung pagmamahal ng Lord, masusunod mo ang kalooban niya, at hindi mo tatanggihan. Ang pagkakasunod niya ito. Di ba yung una, kalooban, yung pagsunod, pagmamahal. Tama? Ang pangatlo, pagtanggi. Ito, yung pagtanggi, kaya ka tumanggi kasi hindi mo naunawaan ang kanyang pagmamahal. Pag hindi mo naunawaan yung kanyang pagmamahal, hindi mo siya masusunod. Ulitin ko ulit. Hindi ka muna sumunod bago mo maramdaman yung pagmamahal niya. At tinanggihan siya.
Ibig sabihin, dapat hindi mo siya tinanggihan. Tinanggap mo siya ng buo. Pag tinanggap mo siyang buo, doon mo lang mararamdaman yung pagmamahal sa'yo ng Lord. Kapag naramdaman mo yung pagmamahal ng Lord, makakasunod ka kung anong kalooban niya sa'yo. At Parang makikita ano mo. pag natanggalin sa kilala lahat, pag natanggalin sa parang bawa na yung dalawa. Ito wala to. Hindi mo ito makakantag itong dalawang to kung tumanggi ka. Hmm. Parang ganito, binigyan ka niya ng pintuan. Yung pintuan na yon para sa magandang kinabukasan, magandang buhay na naghihintay sa iyo. Pag tinanggihan mo yon, hindi ka makakapasok. Pag tinanggap mo naman yon, doon mo parang makikita, ganito pala ako mahal ng mahal. Yun yung hindi mo naunawaan ng tao. Na minsan tanggi sila ng tanggi. Kaya sila tumatanggi kasi feeling nila napakasama nila. Kaya sila tumatanggi kasi iniisip nila baka ma-disappoint kita, Lord. Pero sa umpisa pa rin lagi natin nadi-disappoint si Lord, di ba? Iniisip nila kasi na baka, Lord, sumbatan mo ako. Hindi. Si Lord di nanunumbat. Ang Lord, siya lagi umabot sa atin. Pero sabi niya, ilang beses man siyang tanggihan, patuloy kanyang inaabot. Pero ang tanong, kailan mo tatanggapin ng buo yung ino-offer niyang pagmamahal sa iyo para makasunod ka sa looban. Bukas malawa. Yan. At nakakatlo. Yun yung pinupoint niya. Kaya sa gabi ito, pag tinanggap mo ng buo, doon mo lang mararamdaman at nakikita yung sobrang kabaitan ng Diyos sa atin at pagmamahal niya sa atin. Kapag naunawaan mo yon, doon mo makikita na dapat ganito ang ginagawa. Gaya ng sinabi ninyo, yung makagawa ko anong gusto ng Lord, makakalakad ako nakasama ang Lord, masusunod ko ang kanyang kalooban. Ang sabi mo kanina? Ano boss? Ha? Ano sumunod? Hindi, ayun, masusunod ang kanyang kalooban. Yung gusto ng pagbabago ay makikita sa akin. Yan, di ba? Ano sabi ni Paul kanina? Nung pinakalas? Ito, di ba? Gusto ang pagbabago. Hindi, yung pangalawa na yun. Hindi na ako magbuhay sa akin kundi si Kristo. Hari na, no? Sabi niya, no? Hindi nasusunod eh. Sa pagbabago. Sa pagbabago, hindi yung Kristo na daw pagbabago. eh. Kristo na. Si Kristo na yung may-ari. Yung nagmamayari. Ibig sabihin, wala na, may hawak. Oo. May hawak. Ibig sabihin, pinapakita dyan na dati maraming mahawak sa'yo. Maraming mahawak sa'yo, marami ka rin hinahawakan. Pero nakilala mo si Lord, isa lang ang pinanghawakan mo. Mahal ka ni Lord. Maraming pinanghawakan eh. Pero dapat meron ka pinanghawakan. Mahal ako ni Lord. Matibay yung pundasyon niya. Parang sa ano, sa isang relasyon, kapag wala kang pinanghawakan, muguho ang relasyon na yun. Yes. Right. Tulit mo nga ba? Tulit mo nga yan. Rhyming yun ah. Tama yun. Rhyming yun. Tulit mo nga yan. Sa isang relasyon, kapag walang pinanghawakan, guguho ang relasyon na yun. Totoo naman ah. Oo, ano na. Kapag wala pinanghawakan, parang relasyon na walang label lang yun. Parang muro lang yun. Muro. Mutual understanding relationship only. Muro. Yan. Sige. May naunawaan ba? Yung muro. Tatlo. Ano yung tatlo? Pagsunod. Pagmamahal. Kalooban. Pagtanggi. Pagtanggi, pagmamahal, Ano yan? Apat na. Hindi binaliktad natin yan. Dapat una, hindi na pagtanggi. Pagtanggap na. Pagtanggap sa sobrang bait ng Lord. Pagtanggap sa ano. Tapos pagmamahal. Pagsunod. Pagtanggap. Pagmamahal. Pagsunod. Dapat mong tanggapin yung pagmamahal para sa kawal makasunod. Hey! Ang ganda yan ah. Okay, tayo na. Ikaw kita na ba? Hindi ako yun. Uy, O, ikaw na lang kanta, di ba? Oo. Yun o. Ano nga katang?
Ay, kumakanta. Bakit mo? Di ba rin closing si Jerry Boy nila? Parang bigyan ka lang. Ay, wala MC. Hindi ka karapatan. Santay nyo lang ako lang. Hindi bitawan daw. Hindi bitawan daw yung banda na biniging. Ano yung pakanta mo? Pusong dalisay. Pusong dalisay. Kanto ka lang, kardo na. Pagtanggap tayo eh. Magtanggap ba? Magtanggap. Ang galing, ha? Magmamahal. Pagsunod. Huwag niyong kalimutan yung tatlong yan ha. Kailangan na may pusong dalisay. Gusto pa kasi, gusto na, mumulaw. Ika'y mo Diyos para sa akin. Mong nalisan ang aking nais. Ika'y mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang kailangan. Isang pusong ipinigibok na ika'y kalangan. Ang tuko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang aking nais, nalirain mo Diyos para sa akin. Gustong nalisan ang aking nais, nalirain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y ay walang alinlangan. Isang pusong pinipigok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Lord, maraming po salamat sa Lord na salamat po kay Pastor Lord yung magkakagaling po sa ito, Lord. Lord, salamat po sa init po namin at sa ito ako yung mga kailangan po ng sila, Lord. Hindi sila po tayo, Lord. At hindi po kami pag-ingatan sa bawat pinagpuntahan po namin, bawat pinagpuntahan po namin, Lord. Sa mga pamilya rin po namin yung mga Pastor Lord, mga nakikinig po namin nakasama, Lord. Then po, magbigay sa akin, Lord. In Jesus' name. Guys, meeting tayo. Okay.